stated ng verse 36 na sabi ko roon, for David, after he had served the purpose of God. Sa Tagalog ng 36 nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan. Nabubuhay po tayo sa panahon po natin ngayon. Maraming mga tao, hindi nila alam ang layunin ng buhay. Meron nga po tayong subject na life management. Ang una po roon, discovering our destiny. Kailangan po natin madiskubre, malaman yung ating pong destinasyon. Habang nakaupo ka dyan, are you sure that you are going to heaven when you die? Tumalakpak po sa Panginoon yung mga merong assurance. Pumalakpak po sa Panginoon yung walang assurance. Nakikinig talaga kayo, no? Ibig sabihin, talagang iniintindi niyo yung ating po pinag-uusapan sa umaga pong ito. So, ayan po. Pangalawa, after mo ma-discover yung destiny mo, you need to achieve your destiny. Achieving our destiny. So, siyempre, alam mo na kung saan ka patutungo. Ngayon, kailangan i-work out mo. Kailangan mong maabot. Ano po? Kaya, ganyan kahalaga yung pong ating pong mga pag-uusapan sa umaga pong ito. And aside from that, yung pangatlo doon, your work and your destiny. Para baga sinasabi roon, merong connection yung inyong kayamanan. Para ma-fulfill ang mga destiny. Sino po rito yung mga milyonaryo na? Siguro, milyonaryo pa lang. Sino yung pamunta milyonaryo? Diba? Sino yung naniniwala na magiging milyonaryo? Palakpakan natin ang Panginoon. So, sabi nga na isang quotation, God can raise your standard of living. Amen? But don't forget, kapag itinaas na ng Panginoon ang standard of living ninyo, don't forget to raise your standard of giving. Amen? The more na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, the more na ikaw po dapat bukas palad para sa pagbibigay. Para tumahimik. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang sarap yata mag-invest. At ako'y naniniwala, hindi nagkataon na pinaginhawa ng Panginoon ang inyong mga buhay. Hindi nagkataon na kayo ay pinayayaman ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi po, merong dakilang purpose ang Diyos. Ano yung purpose? For you to become His partner in the ministry. Amen? So, maging partner tayo ng ating Panginoon. Yung tinatawag na kingdom provider. Sino po yung gusto maging kingdom provider? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pinag-pray ka naman di ba? Kung walang-wala ka, Lord, gusto ko pong maging daluyan ng pagpapala. Pagka ganyan ang desire mo, nakikinig ang Diyos, ibubuhos niya yung pagpapala sa iyo, at pag ibinuhos niya yung pagpapala sa iyo, ikaw naman ay handa na maging daluyan ng pagpapala. Amen po ba? So, dapat natin talaga madiscover ito. Pag na-discover mo ang life's purpose,
hindi ka manghihinayang sa buhay mo. Amen? Wala kang regrets. Bagkos magre-report ka sa Panginoon na talagang achiever ka. Nagawa mo ang ibinapagawa ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo na ito. Amen. Serve the purpose of God. Amen. Maglilingkod ayon sa plano ng Diyos, ayon sa layunin ng Diyos. Amen. Sabi nga, David wasn't called to build the temple. Sino po nag-build ng temple? It was Solomon. No? David wasn't called to go to Babylon. Sino napunta ng Babylon? Daniel. No? David called to kill Goliath. Amen. Meaning to say, hindi ang layunin natin ang dapat manaig. Dapat kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo, yun ang madiscovery mo at yun ang magawa mo. Amen? Magkakaiba tayo ng panawagan. Kami po ni Pastor Boyet, mga pastor, kami po ang mga kingdom builder. Amen? Magtatayo ng mga muog ng Panginoon. Gusali ng Panginoon. Amen? Mga pastor, ang mga miyembro po, dapat po, ang mindset natin, you are kingdom provider. Amen? At pag gano'n ang ating pong mindset, lalo pong ibubuhos ng Panginoong Diyos ang masaganang pagpapala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? So, may kanya-kanya pala tayong panawagan. At kapag ka nagawa po natin yon, yung lundo ng buhay po natin, hindi sayang. Kasi, di natin na alam ang buhay natin kung kakailan. Si David po, he was called a man after God's own heart. No? Tinawag siyang kapuso ng Diyos. Parang gano'n, no? Kasi puso ng Diyos. No? Pero sa kabila ng kanyang, minsan may mga account ng pagiging pasaway. Tama po ba? So, parang ikaw din yan. Parang tayo din yan. May mga panahon sa ating pong mga buhay na tayo po ay luminihis o nakagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero sa kabila po ng ganyan, ang Diyos ang siyang nagtaguri kay David, a man after God's own heart. So discovering life's purpose begins with God. Hindi mo madidiscovery ang purpose ng Diyos kung hindi mo iaangkla ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Sa Kanya galing ang buhay natin. Ang hininga natin, ang lahat-lahat sa atin, galing sa Panginoon. Amen? Kaya marapat lamang po magsimula tayo sa Panginoon. Kung ano ang kalooban niya, iangkla natin ang kalooban natin. Kung anong purpose niya, iayon natin ang purpose natin sa ating po mga buhay. Upang sa ganon, magiging tiyak tayo sa huling yugto ng ating po mga buhay. Isa tayo sa sisigaw, tagumpay. Tetelestai. It is finished. Amen. Alam niyo po, habang nag-occupy tayo ng space here on earth, yan po ay isang napakalaking oportunidad. Sabi nga ni Pastor Boyet, inatake raw siya noong nakaraan.
but by the grace of the living God, no, biyaya ng Diyos, sinustain ng Diyos ang buhay ng ating pong kapatid na ito. Pwede palapakan natin ang Panginoon po. Actually, hindi lamang siya ang sinusustain ng Diyos. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo. Kaya dapat po, buksan natin po mga mata. Yung sa mga katotohanan po na ito. Every moment, every minute, every hour, every day of our life, it is God's given opportunity. Amen? Kaya, huwag natin palalagpasin ang panahon. Huwag natin sasayangin natin itong mga buhay sa paggawa ng kung ano-ano mga kalokohan. Bagkus, alamin natin kung anong plano ng Diyos, kung anong purpose ng Panginoon. Discovering life's purpose begins with God. Serve according to the will of God. Bakit? Kailangan natin mag-serve according to the will of God. Because God's will is the ultimate goal or path we must seek and follow. God's will. Kalooban ng Panginoon. Actually, merong 4 wheels. No? Ano yung 4 wheels? So, hindi po yung W-S-E-E-L-S. 4 na gulong, 4 wheels, di ba? Yeah. O sino dito may mga 4 wheels? Yung may 4 na gulong. Hello. Pero ang pag-usapan, gusto ko i-share yung 4 wheels. W-I-L-L-S. Wheels. So, ang unang wheel, yung our will. Your will. Diba? Yung nais mo sa buhay mo. Ganyan po. Kaya lang, nakakalungkot, minsan, yung nais mo, hindi naman iyon ang nais ng Diyos. Diba? Kaya, sasablay ka pa rin. Tama ba? Ang isang will, yung others will. No? Yung will ng mga tao sa palibot mo. Like for example, yung will ng boyfriend mo. Diba? O sabi ng boyfriend mo, magkita tayo sa Sogo Hotel. Pag hindi ka pumayag, break na tayo. Are you with me? O kaya yung mga tao sa paligid natin. Diba? Sino rito yung dating drug addict, dating lasinggero, diba? Dating babaero. Dati yun, ano? Mga dating buhay natin. So, ang will ng mga tao, sirain ang buhay mo. Tama? No? Bibihira ang mga tao na magnanais na ang buhay mo ay mapanuto. Amen? At alam ko yung mga tao na yon. Yung mga magulang nyo, siyempre, yung matitinong mga magulang. Tama? Sino ba? Yung mga pastor ninyo. Pakinggan ninyo yung mga pastor ninyo. Mahalin ninyo yung pastor ninyo. Amen? So, ano pa yung isang will? Satan's will. Yun po pinakamatinding will. Diba? Yung gagawin mo, yung mga gusto ni Satanas. Alam naman ninyo kung ano yung mga gusto ni Satanas. Di po ba? So, yung wrong relationship, mali yan. Di ba? Yung mga vices, yan po ay pagsira natin po mga buhay. At ang pinakamagandang will, ano sa palagay yung pinakamagandang will? God's will. Di ba? Meron 4 na will eh. So, ayan po.